So magandang araw kabola. Sa video na ito kabola, pag-uusapan natin kabola ang atin pong top 10 current po na available na free agents sa mata po natin kabola. So of course paparating na yung off-season natin habang ine-enjoy natin yung playoffs kabola. Ito yung mga players na pwede pong kunin ng favorite team mo, lalo na kung sila po eliminated na. So mga hindi pa nakasubscribe, pakipindot naman po yung subscription button. But before we go to the top 10, do not forget kabola, first we have two types of free agency po sa PBA, unrestricted saka restricted. Unrestricted, ang ibig sabihin po yung kabola, yung player pwede pong pumirma sa kahit na anong team na gusto niya. Ang restricted naman po, which is more common is for now kabola, is yung rights niya po is nandun pa rin po sa isang team kabola. So let's start with our number 10, Art De La Cruz, who is currently still playing for Isabela in MPBL. And again, the guy is continuing po to put up really great numbers. 17 points, 48% shooting from the field, 10.3 rebounds, 4.9 assists, 1.3 steals per game. Art is showing us talaga kabola that he has a complete game. Is showing us kabola in MPBL na as long as he is healthy, and we all know health po yung naging problema niya, mamimit niya po yung hype niya nung pumasok po siya sa PBA. Ito naman talaga yung hype niya eh. Nung pumasok po si Art sa PBA, is a do-it-all forward kabola. And kung yan ang need ng favorite team mo, pwede po siya. Number 9 ko will be Raymar Jose kabola. So Raymar Jose, of course, pinakawalan na po sa unrestricted free agency po ng Meralco Bolts. This is an undersized po na big man kabola. Pero alam din naman natin po ang laruan ng isang Raymar Jose. The guy is also very capable kabola at marami ng experience po sa playoffs. Number 8 natin is James Quecoteye kabola. Maraming fans na Converge yung na-excite nung nalaman nila na na-trade po ito sa Converge. Pero yun nga po kabola, biglang wala na pong balita, ano? At yun, pumirma na pala sa San Juan. He's now playing with San Juan. And he is one of the veterans there, kabola, putting up good numbers in playing limited minutes in a way, kabola, kasi loaded naman yung team nila. Number 7 natin is Vic Manuel. Yes, I know, Vic is already old, kabola. He's already a veteran, kabola. Yes, hindi na po siya nasa peak ng kanyang karera, pero Manuel is still a very good inside operator kabola, and marami pa rin pong PBA teams ang nagkakailangan ng isang katulad po ni Vic Manuel. Ancho Serrano is my number 6 kabola. So matagal na rin siya sa MPBL, matagal na rin po nung iniwan niya ang Phoenix, and yung rights niya nasa Phoenix pa rin kabola. Pero kung sakali lang muna bumalik po siya sa PBA, I'm pretty sure kabola he can prove there that this is starting caliber po na guard kabola. Ancho is really athletic kabola. Yung athleticism niya kabola, it helps on the both ends of the court kabola. Kaya naman number 6 natin siya sa ranking na to. Number 5 ko kabola will be Terence Romeo. Romeo kabola, I am not really sure kung bakit po si Romeo kabola siya yung nasa kumbaga naka-silent ban ngayon at hindi sa Calvin Abueva, di ba? If you remember, mas madami pang infraction si Calvin Abueve kapag ito-total mo eh. So, there's something, I'm not sure kung ano pa talaga ang nangyari kay Terence Romeo. Pero, one thing is, we can agree siguro kabola is Remio's talent is still PBA level, di ba? So, he should be in the PBA. Madaming teams ang kailangan ngayon ng surefire ni scorer of the bench. And he can be that guy. San Miguel Beerman, one of the teams na pinaglaruan niya, they need him in a way. Ginebra is in need of a surefire scorer, kabola, di ba? And a lot of the teams po, kabola. Number 4 natin is Gio Halalon. Halalon, pinakawalan po siya ng TNT and currently po, hindi po siya healthy, kabola, kasi meron po siyang hihilom na injury, kabola. Pero overall, Halalon, ano bang dadalhin po ni Halalon po, kabola, he will bring that defense. That defense, kabola, that can really defend. Diba? He can really defend, kabola, lock down the opposing point guard. Yan po yung dadalhin ng isang Gio Halalon, kabola. Number 3 natin is Greg Slaughter. Slaughter is, ako din medyo, bad trip na din, kabola, sa mga desisyon ni Greg Slaughter sa buhay, kabola, diba? Kasi nga, itong last nila na issue with his team, parang siya na talaga yung dahilan kaya hindi natuloy, di ba? Pero still, we know size matters in the PBA, yan pa rin po yung pinaka-importante. So, number 3 pa rin siya sa ranking natin ng free agent. Number 2 natin is Macho Wright, kabola. Nasa bansa pa rin po siya. Umuwi siya sa bansa, if I remember right, dahil related po sa parents niya, kabola. So, baka naman, di ba?
nag-usap din naman sila ng Phoenix pero walang agreement na naganap. Pero tignan natin, kabola, di ba? Lalo na't may rumored nga na ba kung backer po yung Phoenix, di ba? Baka pwede naman magkaroon po ng agreement, kabola. Kung hindi man, kung gusto niya bumalik sa PBA, malamang naman yung ibang teams are willing to trade for him. Number 1 natin is Arvin Tolentino. Tolentino po, hindi po siya part or sakop ng 3-year ban rule kasi in-implement nila yon after niya. Kabola. So, pwede po siyang bumalik, kabola, agad-agad and makakalaro na po sa PBA. And we know Arvin Tolentino is arguably a top 5 player before siya umalis, kabola. This guy is unique. This guy is a 3-and-D forward and currently that is the most crucial type of position. Yan din po hinahanap sa Japan kasi, kabola, yan nga po yung pinaka, in a way, modern na position, kabola, na hinahanap ngayon dito sa Asian Leagues. So, talagang very crucial ang isang Tolentino, kabola. Pwede siya sa lahat ng top teams. Sa lahat ng teams, pwede po siya. TNT, Ginebra, San Miguel. Nakadepende na lang po kung sino po siguro yung makakuha po sa kanya, makakapagpayas na bumalik po sa PBA, kabola. So, sino sa mga ito, kabola, ang gusto mong kunin sa ng favorite team mo? Comment na po sa baba.